Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Isang maulan at medyo maginaw ng kaunti na umaga. Bago po ako lumabas, talagang medyo may kalakasan po yung hangin at malakas ang ulan. Ano po, yan po ang kalagayan po ng ating panahon sa ngayon. Sarap matulog, nakakatamad pang bumangon. Pero may mga bagay na kailangan ho talaga nating bumangon dahil may dahilan ng ating pagbangon. Ano po? At salamat po sa Diyos kahit na sabihing maulan, may napabalitang masamang panahon. Tayo po ngayon dito sa Camarines Sur ay mayroon ng signal number 1. At ating ipanalangin na habang papalapit ang bagyong Christine ay manalangin po tayo na ito ay mag-iba ng lusawin na ng Panginoon. Ano? Bagaman ng bagyo ay bahagi na ng ating buhay ng kalikasan, pero wala naman hong imposible sa Panginoong Diyos. Pagka talagang ang mga tao na kanyang nilikha ay matutong tumawag talaga sa kanya ng may kataimtiman at kasabay ng paglayo sa mga kasalanan, hindi naman ho imposible na ang Diyos ay tayo ay kanyang pakinggan. Okay po, habang kayo ay nagkakape dahil medyo maginaw ang panahon at ang iba ay marahil nakahiga pa pero gising na. Ang iba ay hindi pa bumabangon pero kayo ay nakikinig na ngayon. So, sama-sama po tayong magpasimula ng ating umaga sa pamamagitan po ng unang-una. Siyempre, wag po kayong babangon na hindi muna inuuna ang Panginoon sa ating buhay. Siya ay pasalamatan at ipagkatiwala sa Kanya ang buong maghapon na ating ipamumuhay sa buong araw. Pagkatapos noon, ilang minuto po, katulad nitong biyaya sa pagkaaga, kung kayo po ay may mga radyo, naka-live po tayo sa Facebook, so ilang minuto, maglaan po kayo ng oras na laan para sa Panginoon. Kasi ang buhay, dapat ho balanse. Ang buhay hindi ho puro na lang perang nasa isip. Ang buhay ay hindi ho puro ano ang iisipin na pagkain sa buong maghapon. Ang dapat balance ang buhay, unang-una nating hindi dapat napapabayaan ay ang ating kaugnayan sa Diyos. Sapagkat kapag maayos naman ho ang ating kaugnayan sa Diyos, ang Diyos po'y mahabagin at kanyang ipagkakaloob po sa atin ang ating mga pangangailangan bilang tao. So ngayong umaga, sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bolaños, sa technical si Sir Stephen Fabis. Sa loob ng ilang mga minuto, sama-sama nating pakainin ng pagkaing espiritual ang ating mga kaluluwa. Dahil baka nga ang iba nagkapi-kapi na o baka nag-aalmusal na. Unahin natin pakainin ang ating spiritual na buhay. Balance lang ho dapat ang buhay. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos sa langit, muli po kaming nagpapasalamat sa buhay na muli po ninyong kaloob, pahiram sa bawat isa sa amin. Na kahit po sa araw na ito, may mga bagong engkwentro ang buhay. Meron kami mga bagong makakaengkwentrong mga
panibagong karanasan na bagaman sa pagising namin ngayong umaga may mga suliraning dapat tugunan, pero ang pagbibigay mo sa amin ng buhay ay isang napakalaking biyaya upang malutas namin ang mga kanya-kanya po naming mga suliranin sa buhay. Sa ilang minutong aming sama-samang pakikinig, pag-aaral, pagbabasa ng iyong mga aral, ng iyong mga banal na salita, dalangin ko po na ang banal mong Espiritu ang magbigay po sa amin ng kumbiksyon at pagtuturo, Panginoong Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, tuloy na ho tayo. Ngayong umaga, magbabasa ako ng bahagi sa banal na kasulatan na ating mababasa po rito mula sa Lumang Tipan, dito po sa aklat ni Job. Job, kabanatang 3, talatang 25. Ganito po ang nasusulat. Sapagkat ang bagay na aking kinatatakutan ay dumarating sa akin, at ang aking pinangingilabutan ay dumarating sa akin. Ang Diyos po ang magpala ng ating pusong pagtatamnan ng kanyang mga banal na aral o banal na salita. Ngayong pong umaga, tatalakayin ko po sa inyo ang tungkol sa mga kinatatakutan ng tao. Ano po ba ang takot na nararamdaman ng isang tao? Ang takot po ay yung tinatawag nating isang emosyon na napupuno ka ng pag-aalala sa mga bagay na sa pag-aakala mo ay mangyayari sa iyo. Isang emosyon na hindi po nakakawala pati ng tiwala at pananampalataya sa Diyos. Isang emosyon na hindi pa nangyayari ang mga bagay ay pinangyayari na po natin sa ating isipan. Ang takot ay isang negatibong emosyon na nagdudulot sa atin ng labis na pag-aalala at marami pang kahulugan yan. So ngayong umaga, tatalakayin ko po sa inyo ano ba ang mga kinatatakutan ng tao sa kanyang buhay. Sinungaling po ang isang taong magsasabing wala siyang kinatatakutan. Mayroon. Kaya nga lang, may solusyon. So ngayong umaga, sa abot ng ating oras, tatalakayin ko po sa inyo ang ilang mga katotohanang dapat nating ma-address ng tama sa ating buhay. Dito po sa kababasa ko lamang, mga minamahal kong mga tagapakinig, isang Bible character, ang kanyang pangalan ay Job. Si Job ay namatayan ng 10 anak. Si Job ay nawala ng source of income. Nagkandamata, nagkandawala yung kanyang mga napakaraming alagang mga hayupan. Yan, may hayupan siya Iba't ibang uri ng hayop. At siya ang pinakamayaman, napakayaman niya noong panahon na yon sa kanyang buhay. At si Job ay dinapuan ng nakapangdidiring sakit sa balat. Sa madaling sabi, nagkaroon siya ng problema sa kanyang kalusugan. Bumagsak ang kanyang kalusugan. At dito sa ating kababasa lamang, ang sabi ni Job ganito, uulitin ko po. Sabi ni Job, noong siya ay dumaranas na, nandoon na siya sa senaryo, nandoon na siya, nangyari na sa kanya yung mga bagay na sinabi niya rito. Sinabi niya ganito, sapagkat ang mga bagay na aking kinatatakutan ay dumarating sa akin. Yan. Dumating na at dumadating pa. Yan. Sunod-sunod na mga
pangyayari na sa katotohanan lamang, ayaw itong mangyari talaga ng tao sa kanyang buhay. At even Job, siya'y nagsabi na yung mga kinatatakutan niya ay dumarating sa kanyang buhay. Kaya ngayong umaga, napakahalaga itong ating pag-aaralan upang kahit na may mga kinatatakutan sa buhay ng tao, ito ay maharap natin ng tama. Ano-ano po ba? Magbibigay na lang ako, babalansin ko ang aking oras. Ano po ba ang isa sa kinatatakutan sa buhay ng tao? Yung tinatawag nating mortal fear, yung takot sa pagkamatay. Yan. Marami pa rin po ang mga taong natatakot mamatay. Diba? Isa yan sa kinakatakutan ng tao. Kaya nga ayaw pinag-uusapan ng tao ang kamatayan. O ilang araw na lang, atin na namang aalalahanin ang undas, ang araw ng mga patay, di ba? So ayaw pinag-uusapan ng tao ang kamatayan dahil maraming tao takot sa kamatayan. Dahil nga po sa wala pa siguro silang tama at tunay na kaugnayan sa Diyos. Wala pa silang tamang pagkaunawa na kung ikaw talaga ay may takot sa Panginoong Diyos, walang dapat na ikatakot sapagkat ang kamatayan ay ang totoo niyan ay diyan po nagsisimula pa lang ang tunay na buhay. Totoo na gusto pa ng tao mabuhay na matagal. Pero talagang darating ang tao sa ganyang estado. Ang tawag diyan ay mortal fear. Yung natatakot ang tao sa pagkamatay. Fear of failure. Yan. Gusto natin na lahat sana ng ating mga ginagawa ay dadalhin tayo sa pagtatagumpay. Gusto natin na kung pwede nga lang ang lahat ng ating mga pagsisikap ay wag makaranas ng kabiguan, ng pagkabigo. Yan, isa yan sa kinakatakutan ng tao. Yung gusto natin ang daloy ng buhay laging papabor sa ating mga gusto. Yung daloy ng buhay gusto nating aayon ito sa ating mga plano. Kaya ang tawag dyan ay fear of failure. Ano pa? Fear of loneliness. Yung takot na mapag-isa. Kaya lalo tayong mga Pinoy, relational po tayong mga tao. Hindi natin kayang basta na lang nag-iisa. Gusto natin ng mga kasama sa buhay. Hindi ba? Kaya nga kahit nag-asawa na, kadalasan nasa puder pa din ng magulang, di ba? Nagsisiksikan sa isang maliit na bahay dahil unang-una takot mapag-isa, no? Bukod pa doon sa ibang dahilan, Pero isa sa dahilan, takot na mapag-isa. So ang tawag diyan ay fear of loneliness, Yung ang tao po ay talagang ayaw na napag-iisa. Kaya nga maraming tao talagang kahit sa masamang mga barkada sasama, di ba? Kasi ayaw niya nag-iisa talaga. Takot ang tao sa ganyan. Yung maisip mo na isang araw wala ka nang kasama sa buhay, natural, kinakatakutan talaga ng tao yan. Fear of change. Gusto natin yung nangyayari ngayon sa buhay natin, lalo na nga kung ito ay pumapabor sa ating mga gusto, ayaw na nating mabago pa yan. Nandun na tayo sa tinatawag na comfort zone. Nandun na tayo sa isang kalagayan na magandang nangyayari. Magandang nangyayari, komportable tayo. Kaya, pag nagbago yan, natatakot ang tao. Saan tayo dadalhin ng pagbabagong yan? Yan ang nangyari kay Job, mga minamahal kong mga tagapakinig. Mula sa magandang kalagayan ng buhay, sagana, napakayaman, komportable, tapos bigla ngayong dumating sa buhay niya, ang isang pangyayaring kinatatakutan niya. Ibig sabihin, bago pa nangyari yon, nasa isip niya na yon.
na itong mga bagay na ito, wag nawang mangyari sa buhay niya. Kaso nangyari. Ang tawag dyan, fear of change. Hindi lang tayo matatakot sa pagbabago kung ang pagbabagong nangyayari ay pumapabor nga sa ating mga gusto at mga plano. Ano pa? Fear of danger. Di ba? Natural, marami namang natatakot talaga dyan. Yung bang nasa panganib ka. Maraming ibig sabihin ng danger. Nasa danger ang pananalapi mo. Nasa danger ang trabaho mo. Nasa danger ang kalusugan mo. Nasa danger ang relasyon na mayroon ka ngayon. Marami, malawak yan. Kaya isa yan sa kinatatakutan ng tao. At yan ay nangyari sa buhay ni Job. Yung danger na kinatatakutan niya na wag mangyari, nangyari. Nawala yung mga pinagkukuhanan niya ng ikinabubuhay. Tapos yung kinatatakutan niyang wag siyang magkasakit, nagkasakit siya. Di ba? Ganun po baga ang nangyayari sa realidad ng buhay. Ang tawag diyan ay fear of danger. Ano pa? Fear of loss. Pag sinabi nating fear of loss, takot na mawalan tayo ng mahal sa buhay. Kaso, yan talaga ang realidad ng buhay. Kahit mahal na mahal mo ang isang tao, talagang dadating ang sandali na iiwan tayo ng ating mga mahal sa buhay. O kaya, vice versa. Kahit mahal na mahal tayo ng tao, iiwan talaga natin sila pagka sumapit na ang takdang panahon. Ang tawag dyan, fear of loss. Ano pa? Fear of rejection. Yan. Isa sa ayaw ng tao yung ma-reject tayo. Gusto natin yung tinatanggap tayo ng tao. Kahit sino tayo, kahit ano tayo. Ang tawag dyan ay fear of rejection. So, ilan lamang po yan mga minamahal ko mga tagapakinig sa kinatatakutan ng tao. Magandang umaga kay Sister Eva Agregado at kay Sir Felipe Agregado Jr. Magandang umaga po kay Sister Nilda Mabait at sa buong Mabait family. Magandang umaga kay Ma'am Claire Dakuya Rica Fort. Yan. Ngayon, so napag-aralan ho natin ang ilan sa kinatatakutan ng tao. Ano po? Magandang umaga po kay Pastora Melody Guevara. At magandang umaga din po kay Pastor Zaldi Guevara. So, napag-aralan ho natin ang kung ano ang kinatatakutan ng tao. Tuloy po tayo. May dahilan po ang mga takot ng tao. May dahilan. Isa po rito yung karanasan sa nakaraan. Halimbawa, nagtanim ka ng di maganda. Natural, may pag-aani yun. Ang sinasabi po ng Biblia, kung ano ang itinanim ng tao, aanihin ito ng tao. Kaya isa sa root cause ng fear sa buhay ng tao ay yung karanasan sa nakaraan. Mga negatibong ginawa at nagawa natin sa nakaraan. Na kahit ayaw mo, talagang may araw ng pagbabayad. Kaya yan po ay magpaalala po sana sa ating lahat. Ano po, kung nakagawa na tayo ng mali sa ngayon, dapat gamitin na ng tama ang kasalukuyan. Kasi kung marami kang nagawang mali sa nakaraan, ay talagang mayroong pag-aani. Kahit nasabihin tinanggap mo na ang Panginoong Kristo sa buhay mo, sa buhay natin, talagang may pag-aani pa rin. Ang kagandahan dito ay nasa Panginoon ka na. Kumbaga, pwede tayong humingi ng tulong sa Kanya na makayanan nating harapin yung mga resulta ng ating nakaraan. Yan. Pangalawa, na dahilan ng takot. Una, sa nakaraan. Karanasan sa nakaraan. Lalo na kung ito ay hindi maganda. Pangalawa, kalakaran ng kaisipan. Yung paraan ng pag-iisip. Kung bakit ang tao natatakot? Una, kung natatandaan ninyo, tinalakay ko po sa inyo nung nakaraan yung anxiety, yung depression, di ba? Kung natatandaan po ninyo yan. Ngayon,
kaya natatakot ang tao dahil hindi pa nga nangyayari. Inuunahan mo na ang mga pangyayari. Pinapangyari mo na sa iyong kaisipan, overthinking, sobra kang mag-isip ng mga bagay na kung tutuusin, hindi naman talaga mangyayari sa buhay mo. At kung mangyari man, inunahan mo na. Kaya natatakot ka. Kaya natatakot tayo, may mga ganyan. Di ba? Kaya ilan lamang sa dahilan yan ng isang dahilan ng bakit natatakot ang tao. Sa Biblia, maraming sita sa Biblia na nagsabi ang Diyos, mismo ang Panginoong Kristo na huwag matakot. Iba yung pagkatakot sa Diyos, ang tinutukoy natin ditong pagkatakot, yung kinatatakutan ng tao sa buhay niya. Kaya yung pag-iisip na hindi pa nga nangyayari, pinapangyari mo na, pina-fast forward mo na. At alam nyo ba, na ganito ang nangyari kay Job. Tingnan nyo ang kanyang pinag-aaralan natin ngayon, Job, Kabanatang 3:25, sabi ni Job, sapagkat ang mga bagay na aking kinatatakutan ay dumarating sa akin. Ibig sabihin, hindi pa yun dumadating sa kanya, nasa isip niya na yun. So, ibig sabihin, ang laki ng posibilidad na yung mga bagay na pinaglalaro natin sa ating isipan, posibleng mangyari. Kaya maganda at binabantayan dapat ang ating pag-iisip. Kasi may posibleng mangyari yung mga iniisip. Kaya dapat ang mga iniisip natin, yung mga bagay na maganda lang, mag-isip tayo ng mga bagay na positibo, hindi pa nga nangyayari, pinangyayari na sa isipan. Sabi ba ni Job, at dumarating sa akin ang aking pinangingilabutan. Di ba? Ang ginamit pating word sa Biblia ay pinangingilabutan. Nakakakilabot nga naman talaga. Kasi hindi ordinaryo ang nangyari sa buhay ni Job. Magandang umaga kay Sister Rina Berno Celeste. Hindi naman, nakakapangilabot talaga ang nangyari sa buhay niya. Namatayan ng 10 anak, imagine. 10 anak. Tapos, yung kanyang financial stability, bumagsak, hindi naging stable. Nagkandawala yung kanyang nagkandamatay, tinamaan ng kidlat, kung ano-anong nangyari, yung kanyang hayupan, nawala. Tapos, igit sa lahat, dinapuan siya ng nakapangdidiring sakit sa balat. Nakakakilabot talaga. Kaya sabi ni Job, yung kanyang kinakatakutan, kinakilabutan na pangyayari, nangyari sa buhay niya. Ngayon, bago ako magtapos, bibigyan ko po kayo ng ilang biblical na pamamaraan paano natin harapin ang mga takot sa buhay natin. Magandang umaga po kay Sir Luis R. Sanosi Jr. Yan. Mahalaga na ito po ay ma-address natin ng tama. Dahil ang pagkatakot sa buhay ng tao, natural po yun. As human being, hindi tayo robot. Hindi tayo robot, talagang sadyang ang tao may emosyon. Ang tao ay natatakot, nag-aalala, mga ganoon. Kasi tao tayo. Kaya nga lang, kahit tayo may mga takot, pwede naman itong maharap ng tama. Ang tanong, paano? Una, tamang pagkilala o tamang pagharap. Acknowledge, we should acknowledge our fear. Tanggapin natin yun. Talagang realidad ng buhay yan. Harapin mo yung takot, huwag mong takasan. Ganun talaga yun. Yan ang realidad ng buhay. Kasi pagka ang takot tinakasan, hindi mo naman talaga matatakasan yan. Kahit saan ka pumuntang lugar, talagang yun na yun. Kung anong ginawa mo sa nakaraan, ano ang mga kinakaharap mo ngayon, talagang dapat harapin. Yan ang biblical na pagharap sa takot. Harapin, wag takasan. Okay? Kasi lahat naman ng tao may
kinakatakutan talaga sa buhay at ayaw natin itong mangyari. But again, may mga bagay na wala sa ating kontrol, mga minamahal kong mga tagapakinig. May mga bagay na wala sa ating kontrol. That's why ang mga bagay na wala sa ating kontrol ay dapat nating ilagay sa mapagmahal na pangangalaga ng Diyos. O, yun ang ginawa ni Job. Bagaman, sa panahon na si Job natakot, lalo na nung nandun na talaga, kinakaharap niya na yung mga kinakatakutan niya, pero kinaharap niya pa rin, bagaman may depression na nangyari sa kanya. Diba? Sabi nga ni Job, sa ibang bahagi ng banal na kasulat, sa ibang bahagi ng kanyang sulat, gusto niya nang mamatay eh. Kung i-atras niyo ang pagbasa sa talatang 20, dumating sa punto si Job na sabi niya, bakit pa isinilang ang tao kung magdurusa din lang naman siya? So, dumating siya sa ganoong punto, talagang na-depress na rin si Job. Sino ba naman ang hindi madidepress sa ganoong mga kalagayan? Kaplastik ka naman ng tao, magpapanggap kang you are super Christian, kayabangan po yan. Talagang kahit Kristiyano ka pat malapit ka sa Diyos, tulad ni Job, di ba? Si Job baga malapit sa Diyos, may takot sa Diyos. Pero pinadaan pa rin siya ng Diyos sa ganoong karanasan sa buhay. Hindi para parusahan, kundi para ipakita ng Panginoon sa buhay niya na kung ang Diyos ang nagbibigay, siya rin ang pwedeng bumawi. At ang kanyang binawi, pwede niya ring ibalik uli. At yun ang nangyari kay Job. Hindi ba? Yun ang nangyari kay Job. Yung nawala sa kanya, at the end of the day, binalik ng Diyos. Basahin nyo ang gandang-ganda ng istorya ng Job. Masakit, talaga masaklap. Pero doon sa dulo, binalik ng Diyos yung mga nawala sa kanya. Muli siya nagkaroon ng muling 10 anak. Bumalik siya sa pinagkalo muli ng Diyos yung kanyang source of income. Naduble yung dami ng kanyang mga alagang mga hayop. At binalik siya ng Diyos sa dati. Nawala yung kanyang sakit sa balat. Ganun ang nangyari sa kanyang buhay. Ang tanong, bakit yun nangyari sa buhay niya? Sapagkat hinarap niya ang takot. Hindi niya ito tinakasan. Kaya nga baga sa unang kabanata ng Job, doon pa lang mapapansin natin na may positibong pagtrato si Job sa nangyayari sa kanya. Basahin nun ninyo. Job, kabanatang 1, talatang 20. Ano sabi niya? Ang Diyos ang nagbibigay, siya ang bumabawi. Matindi, di ba? Positibo. Saan ka nakakitang ang saklap-saklap na nangyari sa kanyang buhay, tapos yun ang lalabas sa kanyang bibig. Sabi niya, purihin ang Diyos. Imagine, kaya baga sabi sa Biblia, kahit gano'n ang nangyari, hindi nagkasala si Job kahit sa salita. Bagaman, yung abang nag-undergo siya sa ganoong kalagayan, na-depress siya, totoong na-depress. Kaya nga lang, uulitin ko, hinarap niya ang kanyang takot. Okay? Hindi niya ito tinakasan. Hinarap niya ito ng may pananampalataya sa Diyos. Hinarap niya ang kanyang takot na may pagtitiwala sa Diyos. Hinarap niya ang kanyang takot na may tamang kaisipan na ang Diyos nga talaga ang nagmamay-ari ng buhay niya at posible na ang Diyos ang muling mag-ayos ng kanyang buhay. Kaya ngayong umaga, mga minamahal kong mga tagapakinig, anuman po ang inyong kinatatakutan, anuman po ang ating mga kinatatakutan, gusto ko pong sabihin sa inyo na totoo na ang Diyos ang may kontrol ng ating buhay. Ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng mga bagay na wala sa ating kontrol. Ang dapat nating gawin, katulad ni Job, ilagay natin sa mapagmahal na pangangalaga ng isang buhay at makapangyarihang Diyos ang mga bagay na wala sa ating kontrol. So, kulang po ang ating oras, pero ito po ang pangunahing paraan kung paano harapin ang takot. Harapin itong may pagkilala, tamang pagkilala sa nagmamay-ari ng ating buhay, na kahit payagan man niya ang mga
pagbabagong ayaw nating mangyari, pero kontrolado pa rin ng Diyos ang lahat ng bagay. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos sa langit, marami pong salamat sa paalaala mo na kami bilang isang tao, marami kaming kinatatakutan. Subalit, ang mga bagay na aming kinatatakutan, ang mga bagay na wala sa aming kontrol, inilalagay po namin ito sa iyong kontrol, Panginoon, sa iyong mapagmahal na pangangalaga. Ito ang aming dalangin ko po ang mga mahal kong mga tagapakinig, anuman ang kanilang mga pinagdadaanan sa buhay, tulungan mo sila, palakasin mo ang loob nila, ibangon mo po sila sa buhay, bigyan mo sila ng katatagan habang hinaharap nila ang mga kinatatakutang nila sa buhay na nangyayari ngayon sa buhay nila. Salamat po, purihin ka Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang umaga kay Ma'am Lourdes Garrido. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bolaños. Susunod na po ang Kakampi Network News, ibabalita ni Sir John Bernas. Sumainyo po ang kapayapaan ng Panginoong Diyos.